Alam mo yung pakiramdam na parang option ka lang, hindi priority? Yung tipong andyan lang siya kapag wala siyang ibang kasama, pero kapag may dumating ng bago, bigla kang nawawala sa eksena. Kung naramdaman mo na yon, hindi ka nag-iisa. At kung tatanungin natin ang mga Stoic philosophers tulad ni Marcus Aurelius at Epictetus, sasabihin nila na ang tunay na halaga natin ay hindi nakabase sa kung paano tayo tinitingnan ng iba, kundi kung paano natin nakikita ang sarili natin. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Sa video na ito, sisimulan natin ang unang sign na ginagamit ka lang niya habang wala siyang iba. At bakit mahalaga ang stoic mindset para hindi ka na maulit-ulit sa ganitong sitwasyon. Imagine this. Meron kang kaibigan o baka ikaw mismo na laging available kapag siya'y tumatawag. Kahit madaling araw, kahit may trabaho kinabukasan, kapag nag-chat siya ng, "Pwede ba tayong mag-usap?" Boom! Online ka agad. Pero napansin mo, hindi naman siya ganun kapag ikaw ang nangangailangan. Ikaw yung lagi niyang tinatakbuhan kapag bored siya. Kapag walang ibang makausap, kapag walang ibang option. Pero once na may dumating na bago sa buhay niya, ibang barkada, bagong karelasyon o kahit simpleng fling, bigla kang naiiwan. At eto yung masakit. Alam mong ginagamit ka lang niya pero hirap kang lumayo. Bakit? Kasi natatakot kang mawalan. Natatakot kang wala na namang kasama. Ang Stoicism, mga kaibigan, nagtuturo sa atin na ang pain ay dumarating hindi dahil sa sitwasyon mismo, kundi sa interpretasyon natin sa sitwasyon. Sabi nga ni Epictetus, "We suffer not from the events in our lives but from our judgment about them." Kaya kung lagi mong iniisip na, baka ako ang problema, baka wala nang ibang tatanggap sa akin, baka kailangan kong tiisin ito kasi baka wala nang ibang darating, ikaw mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa taong gumagamit sa'yo. Ang tanong, deserve mo ba talaga na maging pansamantalang option lang? Deserve mo ba na mahalin lang kapag walang iba? Kapag honest ka sa sarili mo? Ang sagot ay malinaw, hindi. Ngayon, paano mo malalaman kung ginagamit ka lang? Laging ikaw ang naghahabol, hindi siya. Kapag napansin mong ikaw ang laging nauuna, ikaw ang laging nagte-text, ikaw ang laging tumatawag, ikaw ang laging nagyayaya, habang siya, parang wala lang. Malaking red flag yan, sabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations. Kung iniisip mo na, baka kailangan ko lang maging patient, baka someday mababago siya, tandaan mo, hindi mo kontrolado ang pagbabago ng ibang tao. Ang kontrolado mo lang ay kung paano ka magre-respond. At minsan ang pinaka-stoic na gawin ay ang bitawan ng hindi na healthy para sa'yo. Hindi ibig sabihin nito na bitter ka. Hindi ibig sabihin nito na masama kang tao. Ang ibig sabihin lang, pinipili mong maging tapat sa sarili mong halaga. Kung nararamdaman mong ikaw ang laging naghahabol at siya naman parang walang pake, baka panahon na para magtanong sa sarili mo, ito ba talaga ang relasyon na deserve ko? Ako ba ay mahalaga lang kapag wala siyang iba? Alam mo yung biglang sweet siya? Yung tipong good morning texts, may pa-emoji pa, tanong ng tanong kung kumain ka na, at halos araw-araw may effort. Pero napansin mo, ginagawa lang niya yon kapag walang ibang kasama. Pag bored siya, ikaw yung kausap. Pag iniwan siya ng barkada, ikaw yung sandalan. Pero the moment na may dumating na bago, isang bagong tropa, isang bagong fling, o kahit bagong distraction, bigla kang parang invisible. Kung nakarelate ka, baka ito na yung pangalawang sign na ginagamit ka lang niya habang wala siyang iba. May kwento ako. May isang babae, tawagin na lang natin siyang Ana. Si Ana, may isang ka-close na lalaki. Kapag wala itong makasama, lagi siyang tinatawagan. Kapag hindi siya invited sa gimmick ng barkada, si Ana ang kakapitan. Kapag nagka-problema sa trabaho, si Ana ang tatawagan para maglabas ng sama ng loob. Si Ana syempre masaya. Kasi iniisip niya, siguro special ako sa kanya. Kasi ako yung nilalapitan niya sa mga mahahalagang oras. Pero alam mo kung anong pattern ang nangyari. Kapag may bago nang kinakausap yung lalaki, isang bagong crush, bagong circle, bagong kabonding, si Ana biglang nagiging scene-zoned. Hindi na siya ganon ka-importante. Masakit kasi na-realize ni Ana na siya pala yung filler. Yung taong nandyan lang kapag walang ibang tao sa paligid. Dito papasok ang Stoicism. Sabi ni Seneca, kung ang tao, kung sino-sino lang ang pinipili niyang mahalin depende kung sino ang available,
Hindi mo pwedeng i-equate yon sa tunay na care. Kasi ang totoong pagmamahal, ang totoong respeto, consistent, hindi dependent sa convenience. Kaya kung napapansin mo na consistent ka lang kapag convenient sa kanya, malaking red flag yon. Masakit? Oh. Pero tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba talagang maging spare tire lang? Pangalawang sign, sweet lang siya kapag wala siyang ibang kasama. Kapag siya ay mabait, sweet, at caring lang kapag bored or walang makausap, ibig sabihin hindi galing sa genuine care yung actions niya. Galing lang yun sa kawalan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung hindi totoo yung sweetness, kung lumalabas lang siya kapag wala siyang ibang option, kailangan mong matutong mag-observe at huwag magpaloko sa pansamantalang gestures. Sa Stoicism, tinuturo na ang halaga ng isang tao sa buhay natin ay dapat sinusukat hindi lang sa moments na maganda, kundi lalo na sa consistency nila. Kung may tao na dumarating lang kapag walang ibang option, ibig sabihin hindi ka priority, ikaw ay backup plan. At alam mo ba ang pinakamalaking stoic move dito? Ang mag-decide na hindi tatanggap ng conditional love, ang piliin na hindi maging available kapag hindi ka pinapahalagahan. Hindi ibig sabihin na kailangan mong maging cold. Ang ibig sabihin lang, you guard your peace by setting boundaries. So kung nararamdaman mo na sweet lang siya kapag wala siyang ibang kasama, itanong mo sa sarili mo, ito ba ay tunay na affection o panakip butas lang? Am I being valued for who I am or just for my availability? Dahil tandaan mo, ang tao na mahal ka, hindi ka titignan bilang option, hindi ka gagawing panakip sa oras na wala siyang ibang makausap, ikaw ay pipiliin, hindi lang kapag convenient kundi kahit mahirap. Alam mo yung bigla ka lang naaalala kapag may problema siya, kapag heartbroken, ikaw ang unang tinatawagan. Kapag may issue sa trabaho, ikaw ang kinukwentuhan. Kapag wala siyang pera, ikaw ang uutangan. Pero kapag okay na siya, kapag nakuha na niya yung comfort, yung advice, yung tulong mula sa'yo, bigla kang nawawala sa eksena. Parang sponge, ikaw yung sumisipsip ng lahat ng bigat niya. Tapos kapag tuyo na, tinatapon ka na lang. Kung naramdaman mo na yon, baka ito na yung ikatlong sign na ginagamit ka lang niya habang wala siyang iba. Kwento time. Meron tayong tropa, si Mark. Si Mark matagal nang nandyan para kay friend niya. Kapag may problema yung friend sa relationship, siya yung tagapayo. Kapag wala nang makausap yung friend, siya yung lifeline. Kapag broken-hearted yung friend, siya yung shock absorber. Pero, the moment na bumalik yung ex o nagkabago o gumaan na ulit ang pakiramdam, si Mark biglang hindi na kailangan. Scene zone. Deadma. At ito yung masakit. Si Mark umaasa na baka may something more kasi nga siya yung laging takbuhan sa problema. Pero sa totoo lang, siya pala yung emotional trash bin. Hindi partner, hindi priority, kundi sandalan lang sa hirap at wala sa usapan kapag masaya na ulit yung tao. Sabi ni Epictetus, if someone relies on you only in their misfortune but not in their joy, then you are not a friend but a convenience. Boom. Ang sakit, diba? Pero totoo. Kung may tao na nandyan lang kapag down sila, pero wala ka sa picture kapag maganda na ulit ang buhay nila, hindi yun tunay na relasyon. Yun ay transaction. At ito yung reality. Maraming tao ang natatrap sa ganitong cycle. Kasi iniisip nila, at least ako yung nilalapitan niya kapag may problema. Ibig sabihin special ako. Pero isipin mo, special ba talaga kung temporary relief ka lang? Special ba talaga kung painkiller ka lang? Hindi gamot? Special ba talaga kung umbrella ka lang kapag umuulan? Pero tinatapon ka kapag maaraw na ulit? Ikatlong sign. Naalala ka lang kapag may problema siya. Kung ito ang pattern na napapansin mo, kailangan mong i-check ang sarili mong boundaries. Kasi ang totoo, hindi masama na tumulong. Hindi masama na maging sandalan. Pero masama kung ginagawa mo ito kapalit ng sarili mong dignity at peace of mind. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Ibig sabihin wag mo nang pagdebatehan kung ano ang tunay na relationship. Ipakita mo sa actions mo. At minsan, ang pinakamagandang action ay hindi ang laging magbigay, kundi ang marunong mag-set ng limit. Kung ginagamit ka lang as emotional band-aid, kailangan mong piliin na hindi na pumayag. Kung ikaw lang ang naalala sa hirap, pero hindi kasama sa ginhawa, baka panahon na para i-redefine mo kung anong role mo sa buhay niya. At tandaan, ang tunay na stoic strength ay hindi yung tiisin lahat. Ang tunay na stoic strength ay yung kayang tumayo at magsabi ng, hanggang dito na lang.
So ngayon tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ay partner sa buhay niya? Or emotional convenience lang? Nakikita ba niya ang halaga ko sa lahat ng panahon? O naalala lang ako kapag may problema? Kung nararamdaman mo na ikaw ay ginagamit lang kapag down siya, time to reflect. Kasi hindi ikaw ginawa para maging sponge ng problema ng iba. Habang nakakalimutan mo na yung sarili mong worth. Tandaan, ikaw ay tao, hindi basurahan ng emosyon. Ikaw ay kaibigan, partner, kapareha. Hindi option na panakipbutas sa lungkot. At tandaan, gaya ng sabi ni Seneca, he who does not value himself cannot value anything or anyone. So piliin mong mahalin ang sarili mo. Hindi ka problem solver lang. Hindi ka therapist lang. Hindi ka panandaliang sandalan. Ikaw ay higit pa doon. Alam mo yung biglang nagme-message lang siya kapag may kailangan. Tipong, "Uy, pwede mo ba akong tulungan?" Pahiram naman ng ganito. "Pwede ka ba mamaya, may favor sana ako?" Pero kapag ikaw naman ang nangangailangan, bigla na lang siyang ghost. Parang laging busy, laging may dahilan, laging unavailable. Kung ganito ang sitwasyon mo, baka ito na ang ika-4 na sign na ginagamit ka lang niya habang wala siyang iba. May isang lalaki, tawagin natin siyang Leo. Si Leo mabait, laging handang tumulong. Kapag may kaibigan siyang kailangan ng sakay, siya yung driver. Kapag may nagka-problema sa pera, siya yung unang hihingan. Kapag may project sa school o trabaho, siya yung laging lifesaver. Pero napansin ni Leo, wala naman siyang natatanggap pabalik. Kapag siya ang may problema, bihirang may tumulong. Kapag siya ang nanghihiram, walang nagpapahiram. Kapag siya ang nangangailangan ng kausap, wala namang nagre-reply. Doon niya na-realize hindi pala siya kaibigan kundi service provider. Hindi siya partner, hindi siya priority kundi ATM, Grab driver at shock absorber, all rolled into one. Sabi ni Marcus Aurelius, "The value of a man is measured by the things he pursues." Kung ang isang tao lumalapit lang sa iyo dahil sa kailangan niya, hindi dahil sa pagkatao mo, ibig sabihin, hindi ikaw ang pinapahalagahan. Ang pinapahalagahan niya ay yung utility na makukuha niya sa iyo. Masakit, diba? Kasi iniisip mo, at least naaalala niya ako. Pero ang totoo, hindi ikaw ang naaalala niya. Ang naalala niya ay yung kayang mong ibigay. At kapag nasanay ka sa ganitong cycle, unti-unti kang nauubos. Nawawala ang respeto mo sa sarili. Nawawala ang boundaries mo. Nawawala ang halaga mo. Dahil hinahayaan mong i-reduce ka ng iba sa kung anong kaya mong gawin para sa kanila. Hindi sa kung sino ka talaga. Ika-4 na sign, naalala ka lang kapag may kailangan siya. Kung napapansin mong lagi siyang present lang kapag may favor, kailangan mong mag-step back at magtanong, kaibigan ba ako o provider? Partner ba ako o kagamitang disposable? Sabi ni Epictetus, you are not a tool for others. You are a rational being meant to live in accordance with nature. Anong ibig sabihin nito? Na bilang tao, hindi ka ginawa para maging gamit ng iba. Hindi ka dapat tratuhin na parang ATM or parang 24/7 convenience store. Tao ka. May damdamin. May hangganan. Kaya stoic move dito. Mag-set ng boundaries. Matutong magsabi ng hindi. At pinaka-importante, huwag mong i-equate ang value mo sa dami ng favors na kaya mong ibigay. Kasi kung genuine ang relasyon, dapat may reciprocity. Hindi man exact 50-50 pero dapat ramdam mong mutual. Kung one-way street lang, hindi yun friendship, hindi yun love, hindi yun respect. Yun ay paggamit. So ngayon, sagutin mo ang sarili mo. Ako ba ay naaalala lang kapag may kailangan sila? Kung wala akong maibigay, nandyan pa rin ba sila? Kung ang sagot ay hindi, alam mo na, hindi yung tunay na relasyon, kundi transactional convenience lang. Tandaan, hindi ka option. Hindi ka service provider. Hindi ka panakipbutas sa pangangailangan ng iba. Ikaw ay tao na dapat pinapahalagahan, hindi ginagamit. At tandaan gaya ng Stoics, no man is free who is a slave to others' needs. Kaya piliin mong maging malaya. Huwag kang magpaalipin sa paggamit ng iba. Alam mo yung pakiramdam na parang bigla kang nawala sa buhay ng isang tao? Nang walang paliwanag, walang closure, walang kahit ano, kahapon ikaw yung constant. Ikaw yung sandalan. Ikaw yung best friend, confidant, o minsan pa nga love interest. Pero ngayon, bigla ka na lang na-replace. At masakit isipin, pero ito na yung pinaka-crucial sign na ginagamit ka lang niya habang wala siyang iba. Kapag may dumating ng mas better option, bigla kang nagiging invisible. Kwento tayo. May isang babae, tawagin natin siyang Mia,
Si Mia matagal nang kasama ni special someone. Lahat ng problema nito, siya yung nandyan. Lahat ng late night talks, siya yung kasama. Lahat ng drama, siya yung kinukwentuhan. Pero one day, biglang nagkabago yung taong yun. Isang bagong barkada. Isang bagong crush, isang bagong partner. At simula noon si Mia parang naging multo. Hindi na ni-like ang messages. Hindi na sinasagot ang tawag. Hindi na invited. Wala man lang thank you. Wala man lang goodbye. Ang masakit, si Mia nagtanong sa sarili niya, worthless ba ako? Lahat ng effort ko wala bang halaga? Dito papasok ang stoicism. Sabi ni Seneca, we are more often frightened than hurt, and we suffer more from imagination than from reality. Ano ang ibig sabihin nito? Na minsan akala natin tayo ang problema. Akala natin tayo ang may kulang. Pero ang totoo, hindi ikaw ang kulang. Sila ang hindi marunong magpahalaga. Kasi kung kaya kang palitan agad-agad ng isang tao, ibig sabihin hindi ikaw ang pinili. Ikaw ang pansamantalang placeholder. At walang mas masakit pa sa realization na yon. Pero heto ang hugot. Kung kaya kanilang i-drop ng ganun lang kabilis, ibig sabihin, hindi ikaw ang nawalan. Sila ang nawalan ng isang taong totoo. Sila ang nawalan ng isang taong consistent. Sila ang nawalan ng isang taong marunong magmahal ng hindi pansamantala. Ikalimang sign. Kapag may mas better option, bigla kang nawawala sa picture. Kung naranasan mo na ito, tandaan ang Stoic principle. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng iba, pero kontrolado mo kung paano mo hahayaang i-define ka ng sitwasyon. Kung iniwan ka, hindi ibig sabihin na wala kang halaga. Kung pinalitan ka, hindi ibig sabihin na mas mababa ka. Kung ginamit ka, hindi ibig sabihin na forever kang victim. Ang ibig sabihin lang, panahon na para piliin mong lumayo at mag-heal. Panahon na para piliin mong itigil ang pagiging option at simula ng pagiging priority sa sarili mong buhay. Kasi sa Stoic philosophy, ang tunay na kalayaan ay hindi nakabase sa acceptance ng iba, kundi sa acceptance ng sarili. So ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ako ba ay mahalaga lang kapag wala siyang iba? O deserve ko bang mahalin kahit may dumating pang mas better option? Kung may taong kaya kang palitan agad, huwag mong habulin. Kasi kung tunay kang mahalaga, hindi ka ipagpapalit. Tandaan, hindi ikaw ang nawalan. Hindi ikaw ang kulang. Hindi ikaw ang disposable. Ikaw ay ikaw, ang buo, may halaga, may dignidad. Kung nakarelate ka sa buong series na ito, don't forget to like, comment at subscribe. Share mo rin ito sa taong tingin mong kailangan marinig ang mga salitang ito. At higit sa lahat, tandaan ang mga Stoics. Self-respect is the root of discipline. The sense of dignity grows with the ability to say no to oneself and to others. Abraham Joshua Heschel, inspired Stoic thought. Kaya piliin mong respetuhin ang sarili mo. Hindi ka option. Hindi ka panakiputas, hindi ka spare tire. Ikaw ay priority. Ikaw ay may halaga. Ikaw ay higit pa sa paggamit ng iba.